Sa papaalis na sina Renshing ay napatanong naman dito si Zhang Jin kay Zhang Zuan na kung hindi ba natin sila pipigilan. Tumugon nito sa kanya na itinuturo sa atin ng sect leader ang Emperor Art dahil kung ayaw nila ng ganitong napakalaking pagkakataon bakit pa natin sila pipigilan. Sinagot nito ni Zhang Jin na tama nga naman at nasabi niya pa na dalawang malalaking tanga. At dahil sa patuloy lang naglalakad itong ang ating bida ay napatanong naman si Zir na kung saan sila pupunta gayong may pader na sa kanilang unahan. Ngunit ang kanyang sinasabing pader ay bigla na lamang itong naglaho na parang bang isang ilusyon lamang ito. Kaya't nagulat na lang siya sa kanyang nakita at hindi makapaniwala na napasabi na pwedeng palang tawirin ang batong pader na ito. Tulad ng inaasahan ay isa nga lamang itong ilusyon at sa ngayon ay makikita ang paligid-kapaligiran na puno ng mga halaman at puno. Dahil doon ay napatanong si Zir sa ating bida na kung nasan sila habang napatingin sa kinaroroonan nila Zhang Zuan. Dito ay napatanong si Zir sa ating bida na kung anong nangyayari yung sect leader na nakita natin kanina at kung isa ba itong demon na nagpapalit anyo. Tumugon nito sa kanya na ito ang Sumeru Realm at nasa ilusyon lang tayong lahat kanina. Ang Sumeru Realm ang pinakamakapangyarihang ilusyon sa buong mundo at ang lakas nito ay nakasalalay sa kakayahan nitong lumikha ng malawakang guni-guni na nagpapabagsak sa lahat sa isang mundong lohikal at tuloy-tuloy ang takbo. Noon gumawa ang makapangyarihang Sumeru clan ng ilusyong hindi matukoy kung totoo o hindi at hindi mabilang na mga cultivator ang nanirahan doon sa loob ng libu-libong taon nang hindi namamalayan. Dagdag niya pa dito na ang lahat ng disipulo ng Superior Abstruse Sect ay labis na nababahala sa pagkawala ng inyong kasalukuyang sect leader kaya naman nagpakita ang anyo niya doon upang mahulog kayong lahat sa ilusyon. Dahil doon ay napasabi na lamang si Zir na kaya pala nakakatakot talaga ang Sumeru Realm sobrang totoo. Hindi ito nakita ni Zhang Zuan kahit gamit ang kanyang innate ay hinding-hindi na ba nila ito malalaman. Ipinaliwanag ng ating bida na ang Sumeru Realm ay lumilikha ng ilusyon base sa mga bagay na nakita nyo na at kapag may bagay na hindi nyo pa nakita at hindi niya magawa doon yung madaling mapapansin na nasa ilusyon lang pala kayo. Kahit itong gubat at ang buong lugar na ito ay ilusyon lamang. Dahil dito ay napatanong si Zir na kung saan tayo pupunta ngayon. Tumugon nito sa kanya na maghihintay lang tayo dito gayong darating ang may-ari ng lugar na ito upang hanapin tayo. Samantala sa loob ng ilusyon ay naitanong ni Zhang Zuan dito sa sect leader na kung maaari na ba sila nitong turuan ng Emperor Arts. Tumugon nito sa kanya na lahat kayo ay may angking galing ang makapasok sa lugar na ito ay patunay na may malaking kapalaran kayo at tuturuan ko ang bawat isa sa inyo ng Emperor Art. Dahil dito ay masayang nagpapasalamat ang grupo ni Zhang Zuan at nasabi niya pa sa hinaharap iaalay namin ang aming buhay para sa Superior Abstruse Sect. Nagsaad muli ang sect leader dito na lahat kayo ay may angking galing ang makapasok sa lugar na ito ay patunay na may malaking kapalaran kayo at tuturuan ko ang bawat isa sa inyo ng Emperor Art. Nang marinig ay nagtataka na dito si Zhang Zuan at napatanong na kung anong nangyayari. Upang na mapatanong din dito si Zhang Jin kay Zhang Zuan na kung may tama ba ang ulo ng sect leader. Ngunit nagalit lang ito sa kanya dahil isa daw itong kalokohan at paano ito ng ahas na hindi igalang ang sect leader tanong niya ayaw mo na bang mabuhay. Nagsaad si Zhang Jin sa sect leader na naghihintay daw sila kaya't maaari na sila nitong turuan. Nagsaad muli ang sect leader dito na lahat kayo ay may angking galing ang makapasok sa lugar na ito ay patunay na may malaking kapalaran kayo at tuturuan ko ang bawat isa sa inyo ng Emperor Art. Nalabis nang ipinagtataka dito ni Zhang Zuan kaya't tinanong niya ito na kung pinaglalaroan ba sila nito o baka hindi ito ang tunay na sect leader. Tumugon ito sa kanya dahil kung gusto daw ng mga ito ng Emperor Arts bilang sect leader ibibigay niya naman ito sa kanila. Sumagot si Zhang Zuan na pakiusap ituro na lang sa kanila ito at tumigil na sa paulit-ulit nitong sinasabi. Sinabi niyang makinig kayong lahat. At sinabihan ni Zhang Zuan ang lahat na huminahon sila at tandaan ang bawat salita ng sect leader. Ngunit sa pagkakaalam nilang isa itong Emperor Art ay kung ano-ano na lamang ang sinabi nito kaya't nang marinig ito ng dalawa ay labis naman ang kanilang pagkadismaya. Dahilan na mapasigaw dito sa galit si Zhang Zuan na isa pala itong peke habang nagpatuloy pa rin sa pagsasalita ang peking sect leader na kung ano-ano. Sa galit niya ay gumawa na ito ng pag-atake gayong papatayin niya raw ito. Gayunpaman bigla na lamang tumagos ang kanyang katawan dito. Kaya't doon niya lamang din napagtanto na isa itong ilusyon.
Sa galit niya inutusan niya kaagad sila Zhang Jin na maghanap sila ng labasan. At matapos ang sandaling iyon nakalabas na rin sila sa ilusyon. Kasabay nito ay nakita nila ang dalawa kaya't napatanong si Zhang Jin kay Zhang Zuan na matagal na pa silang nakalabas. Lumapit dito si Zhang Zuan, sigaw niya kay Zir, alam mo palang ilusyon ito mula pa sa simula, bakit hindi mo kami binalaan? Tumugon nito sa kanya na bakit ko pa kayo babalaan, gayong tinatawag niyo pa nga kaming mga tanga kanina at ngayon alam niyo na kung sino ang tunay na tanga, di ba? Dagdag niya pa na lumuluhod kayo sa kawalan at kinakausap ang sarili ng matagal, muntik na akong mamatay sa kakatawa. Dahilan na mapangitngit na lamang si Zhang Zuan sa galit sa kahihiyan na kanyang nagawa. Sa kanilang bangayan ay dumating na rin dito ang gumawa ng ilusyon, habang lumapit ay tinanong niya na kung sino sa kanila ang pumatay sa kanyang asawa. Ang lakas ng loob niyong pumunta dito dahil nang ahas kayong pinatay ang asawa ko, walang makakalabas dito ng buhay. Tinanong ito ni Zhang Zuan na kung ito ba ang demonyong kumokontrol sa lugar na ito at ang lakas ng loob mong lokohin kami at ngayon papatayin kita, hindi ka rin makakalabas dito ng buhay. Nagsaad din si Zhang Jin sa kanya na kung matatalo nila ang demonyong ito masusolusyunan na rin ang problema sa Shenki Pavilion at malaking karangalan ito para sa kanila. Sa galit ni Zhang Zuan at sa kanyang pangunguna ay sinabihan niya ang kanyang kasamahan na sabay-sabay silang umatake at patayin ang nilalang na ito. Ngunit sinabihan lamang sila nito na masyado pa kayong bata at padalos-dalos at parang mga tanga lang na sumusugod. Isang mabilis rin na galaw ang ginawa ng nilalang na ito upang na mapaisip dito si Zhang Jin na kung anong klaseng lakas meron ang nilalang na ito dahil kahit ang mga sect elder ay hindi ganito kalakas. Matapos nito ay gumawa ulit ng ilusyon ang nilalang na ito na para sa grupo ni Zhang Zuan dahil masyado daw ang mga itong mahina. Dito ay nagpakita ang mga nakakaakit na mga babae at tulad ng inaasahan ay nahulog na naman ang mga ito sa ilusyon. Ngunit sa likod pala nito ay mga puno ang makikita. Dahilan na mapatanong dito si Zir na kung anong klaseng demon ito, nakakagawa pala siya ng ganitong kalakas na ilusyon. Nang marinig ay nagalit ito kay Zir na kung bakit siya tinawag na demon, gayunpaman dahil sa maganda daw ito maghintay ito sa kanya gayong ito na ang kanyang asawa simula ngayon. Wika naman ni Renshing, kung ganun hindi ka isang demon. Tumugon ito sa kanya na tumatawa na kung takot na ba ito at kung susuko ito. Wala ring saysay dahil hindi siya tumatanggap ng mga lalaki dito. Dito ay may sinabi si Renshing sa kanya na siya ay isang taksil. Tumugon nito na kung anong sinabi mo, ngunit sa isipan niya baka mali lang ang narinig ko. Binanggit ulit ni Renshing ang kanyang sinabi na isa itong taksil, isang taksil ng Samero clan. Tumugon nito sa kanya na kung sino ba talaga ito. Ayon kay Renshing, noong unang panahon ng patriarch ng Samero clan ay isa sa 360 army master ng sangkatauhan. Nang magsimula ang digmaan, duwag na tumanggi ang Samero clan na lumaban na naging dahilan ng tuluyang pagkatalo sa larangan ng digmaan sa Southeastern Star Region. Pagkatapos noon ang iba ay tumakas at nagtago sa iba't ibang lugar at isa ka sa kanila, di ba? Nang marinig iyon ni Zir ay napatanong siya sa kanyang isipan na kung ano ba ang pinagsasabi ni Mr. Ren. Upang na mapasabi rin ang nilalang na ito na tumigil na raw ito. Nagpatuloy si Renshing sa kanyang sinabi dahil ito daw ang kahihiyan ng Samero clan at isang kasalanang hindi mabubura ng inyong patriarch at dadalhin niya ang kaiyahiyang pangyayaring iyon habang buhay. Napasigaw ulit ang nilalang gayong tumigil na raw ito. Tinanong siya ng ating bida na kung bakit naman siya titigil dahil sa kataksilan ng inyong patriarch ay naging mga taksil kayo at napakaraming bayani ang namatay ng walang kabuluhan at kung alam mo ba iyon. Sa galit ng nilalang ay bigla na lamang itong umatake at paulit-ulit niyang sinabi sa ating bida na tumigil na ito. Nalabis namang ikinabahala dito ni Zir. Nagsaad ito na kung sino man daw ito wala itong karapatang husgahan ako at mas lalong wala itong karapatang nahusgahan ang patriarch. Nang tumama ang napakalaking sandata niya sa ating bida ay isang napakalakas ang yumanig sa kinatatayuan nila. Ngunit nagulat na lamang ito sa kanyang nakita na kung paano daw nangyari ito dahil ang atake niya na ito ay may lakas na 10,000. Napatanong rin siya na kung paano ito hinarang lang ng ating bida at sabay nito ay winasak ito ni Renshing sa kanyang harapan. Sa lumalabas na aura sa ating bida ay nakilala niya ito na ang Asher Light of Life at kung ito daw kaya ang maalamat na mighty indestructible body. At dito ay tinanong siya ni Renshing na kung may karapatan na ba akong husgahan ka ngayon.
Nang mapagtanto ng nilalang na kung sino ang kanyang kaharap ngayon ay kaagad niyang ipinapakilala ang kanyang sarili na siya ang Young Patriarch ng Samero Clan at sabay na binati at tinawag na Master ang ating bida. Bahagya namang nagulat dito si Renshing dahil hindi niya raw akalain na ito pala ang susunod na pinuno ng Samero Clan. Nagsaad ito dahil akala daw nila ay tuluyan ng namayapa ang Master at isang malaking karangalan para sa sangkatauhan na makita ito muli. Dagdag niya pa na Master, pakiusap, pakinggan niyo po ang paliwanag ko, hindi po totoo ang inakala niyo tungkol sa nangyari noon. Noong panahong iyon inutusan ng Samero Clan na lumikha ng ilusyon sa Southeastern Star Region upang maipit ang kalaban at naging maayos naman ang lahat sa simula ayon sa inyong utos. Ngunit biglang nagkaroon ng rebelyon sa likuran ng Samero Clan ngunit may nagtraidor sa buong angkan. Wala nang nagawa ang aking ama ang Patriarch kundi umatras muna upang sugpuin ang gulo. Nakalulungkot man ngunit nambush sila ng mga traidor matapos akong mailigtas ng aking ama, bumalik siya sa digmaan at nakipaglaban hanggang sa huling hininga. Kahit hindi natapos ng aking ama ang misyon, hindi niya ipinagkanulo ang sangkatauhan, ibinuwal niya ang kanyang buhay para sa ating lahat. Kung hindi kayo naniniwala, maaari niyong basahin ang aking kaluluwa kung may kahit isang salita akong sinabi na hindi totoo, hayaang magkawatak-watek ang aking kaluluwa. Tumugon dito ang ating bida na hindi na kailangan, hindi mo ako mapapaniwala sa kasinungalingan. Noong mga panahong iyon patay na si Fairy Bai Shi at hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang lugar na ito ay dating kuta ng sangkatauhan, kaya naman dito ako napunta at pagdating ko sa Superior Abstruse Sect inaatake ito ng mga puwersang traidor at maraming bayani ang kanilang hinuli at pinatay pati si Tiansheng ng Superior Abstruse Sect. Wala akong magawa kundi magtago sa Shenki Pavilion at doon na ako nanirahan sa loob ng maraming taon. Tinatanong siya ng ating bida na kung alam mo ba kung sino ang nagtraidor sa inyong angkan noon. Tumugon ito sa kanya na hindi ko alam pero hahanapin ko kung sino sila. Dito ay nakiusap ang Young Patriarch ng Samero Clan na gusto niyang mamana ang posisyon ng kanyang ama bilang Army Master, ituloy ang kanyang hangarin at sumama sa inyo upang makipaglaban muli. Sinagot siya ng ating bida na hindi ka pa kwalipikado na magiging Army Master. Sa kanyang isipan pinili ko si Jiang Cheng dahil una mayroon siyang primordial mortal body at pangalawa dala niya ang hangarin ni Jiang Li at ang angkan ng pamilyang Jiang ay hindi kailanman bumitaw sa kanilang prinsipyo. Napatanong ang Young Patriarch ng Samero Clan na kung paano siya na magiging kwalipikado gayong hindi raw siya susuko. Tinanong rin siya ni Renshing na kung gusto ba talagang nitong maging Army Master kahit pa ang kapalit nito ay maging abo ang iyong katawan. Tumugon nito sa kanya na pangarap niya iyon sa loob ng maraming taon na muhay siya sa hirap at kahihiyan at ayaw niya nang ituloy ang ganitong buhay. Dagdag niya pa, dati puro dilim lang ang nakikita niya, wala siyang makitang pag-asa at puro paghihintay lang sa bawat araw. Ngayong nakilala ko kayo Master at kayo ang naging liwanag ko, pakiusap gabayan niyo ako tulad ng paggabay niyo sa aking ama noon at kahit maging abo man ako hindi ko kayo bibiguin. Sinabihan siya ni Renshing na may tatlo siyang kondisyon at ang una, tipunin nito ang mga natitirang miyembro ng Samero Clan at itayo itong muli, at ang pangalawa, hanapin ang mga traidor noon. Pangatlo, hanapin ang Samero Sarira na iniwan ng Patriarch. Sumagot dito ang Young Patriarch ng Samero Clan na naiintindihan niya ito. Sinabi niya rin, namatay ang aking ama sa digmaan at ramdam ko ang pagsisisi niya dahil hindi niya naprotektahan ang lugar na iyon at sa pagkakataong ito tutuperin ko ang pangarap niya. Sabay naman nito ay pinatayo na siya ng ating bida. Dito ay ipinaalam niyang marami siyang nakuhang mga mahahalagang bagay sa paglipas ng panahon at baka kailanganin raw ito ng kanyang master. Sa mga nakita ni Zir ay hindi ito makapaniwala gayong ang kanyang lamang nakita ay mga sacred weapon at mga matataas na pil. Ngunit dahil sa wala ang mga itong silbi sa ating bida ay sinabihan niya si Zir na sa kanya na ito upang na magulat si Zir dahil para sa kanya napakahalagang kayamanang ito. At naintindihan naman ito ng Young Patriarch ng Samero Clan dahil para sa kanya normal lang ito sa kanyang master. Kaya't inilabas niya dito ang Source Stone at kung hindi pa rin daw interesado ang kanyang master ay ibibigay niya na lamang ito sa binibining ito. Sinagot siya ng ating bida na kung ganun ibigay mo sa kanya. Napatanong naman dito si Zir na kung para saan ito. Ipinaliwanag ito ni Renshing na pwede itong palakasin ang iyong katawan. Naikinamangha naman dito ni Zir dahil talagang napakabihira daw ng ganitong klaseng kayamanan.
At sinabi rin sa kanya dito ng Young Patriarch ng Sumero Clan na pinapataas din daw nito ang kanyang constitution. Dahilan na magulat si Zir at napasabi na imposible hindi ba't ang constitution ay likas na talento at hindi nababago gayong wala siyang narinig na pwedeng palakasin ito. Sinagot ito ng Young Patriarch ng Sumero Clan na walang imposible kay Master. Dito ay napatanong si Zir sa ating bida na kung paano ito gamitin at tumugon ito sa kanya na lunukan niya ito at tunawin sa loob ng kanyang katawan. At sinunod naman kaagad ito ni Zir. Sa sandaling ito habang pinipino ni Zir ang Source Stone ay makikita ang kanyang aura na unti-unting lumalakas kaya't napatanong ang Young Patriarch ng Sumero Clan sa ating bida na parang pamilyar daw ang aura ng babaeng ito, tumugon ito sa kanya na siya ang inapo ni Jiang Li. At hindi ito makapaniwala gayong si Jiang Li ay isang napakagaling na tao noong kapanahunan niya at isang tunay na bayani ng sangkatauhan. Ngunit habang tumatagal ay labis namang nahihirapan dito si Zir upang na mabahala sa kanya ang Young Patriarch dahil hindi na raw kinakaya ni Zir ito. Kaagad namang lumapit dito si Ren Xing at isang liwanag rin ang nabuo sa kanyang kamay at tinulungan si Zir. Nang makita ito ng Young Patriarch ng Sumero Clan ay nakilala niya ito na ang Mighty Indestructible Body. Ang asul na liwanag nito ay nagbibigay buhay at ang pinsalang dulot ng pagpapalakas ng Constitution ay tanging ang Azure Light lang ni Master ang makagagaling. Ibig sabihin tanging si Master lang ang tunay na makakapagpalakas at makakapagpabago ng Constitution ng isang tao. At sa sandaling ito ay lumabas ang Ice Phoenix sa kanyang katawan at hindi lamang ito gayong nag-breakthrough din siya at sabay ng kanyang paggising. At bigla na lamang itong napasigaw at hindi makapaniwala na nag-breakthrough siya patungo sa Saint Body. Habang nakatingin sa Ice Phoenix sa taas ay napasabi ito na parang panaginip lang. Nagsaad dito ang Young Patriarch ng Sumero Clan na maganda talaga ang pundasyon mo, karamihan ay isang antas lang ang naaabot pero ikaw 2 antas pa ang tinaas mo at nagising pa ang isa sa pinakamalalakas na Saint Body. Dahil dito ay kaagad nagbigay galang si Zir sa ating bida at nagpapasalamat siya sa pangalawang buhay. Kanina pakiramdam niya raw sisubog na ang katawan niya at matutunaw ang kanyang mga laman loob at halos hindi niya na ito kinaya. At dito rin ay nagpaalam na rin ang Young Patriarch ng Sumero Clan sa ating bida na kailangan niya na raw umalis upang tapusin ang mga ipinagawa nito sa kanya. Tumugon nito sa kanya na sige lang, ang dangal at pangalan ng Sumero Clan ay nasa iyong mga kamay na ngayon. Sumagot ito na hinding-hindi ko po kayo bibiguin, kasabay nito ang kanyang paglaho.